Isa pang Filipino ang kumpirmadong nasawi dahil sa pag-atake ng militanteng grupo na Hamas sa Gaza Strip sa Israel. Sa pulong balitaan sa Malacanang, sinabi ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega na isang 49 anyos na babae ang pinakahuling Filipino na nasawi. Nagtatrabahoan niya bilang caregiver ang babae at tubong Negros Occidental. I regret to inform you that yes, it is confirmed there is a third Filipino casualty. A 49-year-old woman from Negros Occidental. Her family is aware, the president is aware. And the Philippine government, of course, is working, with the family. The embassy in Israel is in touch with the sisters who are in Kuwait, actually, for the repatriation of remains. Sumailalim niya sa DNA test ang bangkay ng caregiver. Sabi ni De Vega, dumalo ang biktima sa isang music festival kung saan umatake ang Hamas noong Sabado. Ayon sa opisyal, karamihan sa mga dumalo sa music festival ay pinutol-putol o hindi naman kaya ay sinunog. Ito ang dahilan kung kaya isinailalim sa DNA test ang biktima. Dahil dito, umakyat na sa 3 Filipino ang nasawi. 3 pang Filipino ang nawawala at patuloy na pinaghahanap. Umaasa si De Vega na nagtatago lamang sa bunker o bomb shelter ang 3 Filipino. Una nang kinumpirma na ang isa sa mga nasawi ay ang 42 anyos na si Paul Vincent Castelvi na taga Pampanga. Balak sana ni Castelvi na sorpresahin ang ina at umuwi ngayong Pasko. Patay din ang 33 anyos na Filipina nurse na si Angeline Aguirre na piniling samahan ng Israeli na amo hanggang sa patayin ng mga miyembro ng Hamas. Sinaluduhan ito ni Deputy Mayor of Jerusalem, Flor Hassan Nahum, ang kabayanihan ni Aguirre. Ayon kay De Vega, nasa 131 na Filipino, kasama na ang 3 turista ang nasa Gaza Strip. Sa naturang bilang, 92 ang nais ng umuwi sa Pilipinas. Nakabarikada pa niya ang Gaza kung kaya hindi pa maiuwi ang mga Filipino. Hinihintay pa ng Pilipinas na buksan ng Israel ang humanitarian corridors. Nasa 22 na Filipino naman sa Israel ang nagnanais na umuwi na rin ng Pilipinas. Ayon kay De Vega, hindi naman direktang naapektuhan ng gulo ang mga ito sa Gaza pero nawalan ng trabaho at nagigipit na roon. Sa Oktubre 16 anya, inaasahang darating sa bansa ang unang batch kung saan 8 Filipino ang uuwi. Sagot anya ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration ang gastos sa pag-uwi. Sabi ni De Vega, unti-unti nang gumaganda ang sitwasyon ngayon sa Israel. Chona Yu, Radyo Inquirer, bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa.